Huwag kang mag-alala. Ang munting pera mo'y magiging 100 pang iba. Ang bangang ito at ang librong ito. Kalidawak ang jade na ito. Ang 2 porcelain bowl na ito at ang inkstone para sa panulat. Gusto ko lahat ng ito. Pati yan. Saan galing ang anak na palaboy na ito? Nagkalat sa bawat tinderahan. Baka akala niya katulad siya ni Jishue sa tindahan ni Boss Wang. Bata pa, pero magaling ang mata. Nandito para kumolekta ng mga natirang gamit. Magiging katulad pa kaya ni Jisue. Ba? Ano ba ang pinagsasabi ninyo? Mas magaling ang aming si Jishue kaysa sa inyo. Boss, kukunin ko tong tasa, 200 yuan. Sige na, tapos na ang transaksyon. Walang bawian. Jishue, hindi mo mabenta tong platong tasa. Labas, sige na. Ako'y 50,000. Mawalang galang na po. Ginagamit ko pa to. 100,000. 200,000. Jishue, hintayin niyo ako. 500,000 sa akin. Jisoo, ano ba ang ginagawa mo? Sino ka? Bitawan mo, gawa ito sa opisyal na pugon panahon ni Qianlong. Talaga? Nakakaabala kayo? Kaya mo ba to? Umalis ka sa daan. Jishue, hintayin niyo ako. 1 milyon. Kuya Ding, tingnan mo. Yumaman. Tigilang pag-aksaya ng oras. Maganda tong dash na to. Bilisan mo at humanap ng pagkakataon para barilin. Bilisan mo. Mang Shue, 500,000 ang ibinigay sa'yo nung lalaki. Bakit hindi mo ipagbili? 500K? Mas mataas pa sa ganyan ang halaga nito? Babalik ako sa palengke ilang araw pa. Ang ganda ng tindahang ito. Mr. She, mabuhay po kayo. Miss Chi pala ang gustong umupa ng tindahan. Di ko alam kung magkano kailangan mo. Walang renta. Pero gusto kong mag-invest. Lao Shue, lahat ito ng ating kabuhayan. Pag di mo pinagbutihan, tingnan mo kung paano kita tratuhin. Nagbebenta ba kayo ng peke? Kuya, bumili kayo? Ano pa bibilhin? Peke ang nabili ko kanina. Anong peke? Nagkakamali po kaya ang ginoong ito. Kakakabukas lang ng tindahan namin. Kakabukas lang. Pero kaninang umaga ko pa binili ito. Tol, balikan mo nga. Kahapon lang ginawa. Galing ba ito sa amin? Di pa tuyo ang lupa. Panlin lang ang bagong tindahan. Ayaw nyo na magnegosyo? Basagin nyo lahat. Kumusta na ang ipinagawa ko sa'yo? Huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang lahat. Sa tingin mo, matatapos natin ngayon? Maaaresto na si Xueyan ng pulis? Kaya ang tindahan itong bagong bukas na tindahan. Pasagin mo para sa akin. Sinong may lakas ng loob? Tigil. Palayasin silang dalawa. Mangungulo ka pa sa kapatid ko. Magsalita ka ng totoo. Kuya Xue, sa tingin mo tamang paraan ito? Salamat, Ginoong Su. Kung hindi ka kontento sa presyo noon, dagdagan ko na lang, bakit ka nagmamadaling umalis? Ginoong Su, ilalagay ko ang tasa sa tindahan. Hindi ko ibebenta ito. Bakit hindi mo subukan ang iba? Puting ceramic na florera pa ito mula Song Dynasty. Naku, rebulto ni Guanyin Bodhisattva mula Ming Dynasty. Pare, binebenta mo lahat ito? Oo, syempre binebenta. Pero madaling sabihin ang presyo. Kung ganoon, 4 milyon. Ako 5 million. Ako, 7 million, 10 million ang alok ko. 10 million? Tigil na tayo dito. Yaman na natin. Nagkamal ng kayamanan, hahaha. Peiyu? Ano nang problema mo? Kayan, tulungan mo ako. Ano ba ang nangyayari? Uminom muna ng tubig. Pinagbintangan ako ni Wang Junhe na nagnakaw. Kapag hindi ko na ibalik, papaluin niya ako. Nakatakas ako. Gago talaga ito. Peiyu, kung pwede lang, sumama ka sa trabaho ko. Doblehin sweldo mo. Salamat, Xueyan. Hindi ko alam paano kagantihan. Ayan na. Hinding-hindi ko. Xueyan, lumabas ka na. Xueyan. Boss Wang, anong ginagawa mo rito? Ano pa?
Nang nagtatrabaho ka sa ilalim ko, hindi kita ginago, di ba? Walang utang na loob. Pagbitiw mo ng basta-basta, nakawin ang kaban ng ating tindahan. Kaban ng tindahan? Magkukunwaring walang alam? Di aamin? Boss Wang? Wala kang ebidensya. Ito ang nakita kong patunay. Magsasagawa ng halughog? Sa iyo ba ang lugar na to? Ayaw? May kasalanan? Halika, tingnan natin si Cheyenne, may-ari ng tindahang ito. Ninakaw niya ang kaban ng aking tindahan. Ngayon puno ng multo ang kanyang konsensya. Ayaw niyang magpahalughog. Ninakaw niya ang kayamanan ng aking tindahan. May masamang konsensya na siya ngayon. Ayaw niyang magpasiyasat kahit kanino. Ano ka ba? Anong karapatan mong maghalughog sa tindahan ko? Boss Wang, kung nagdududa kang may kinuha ako, dapat mong tawagin ang pulis. Hayaan mong pulis ang umalalay dito. Maghanap ka para sa akin. Tingnan niyo ang kayamanan ng aking tindahan. Tingnan mo. Kaya suriin natin, ito ang kayamanan ng aking tindahan. Nakapunta na ako sa tindahan ni Boss Wang. Mukhang may ganyan talaga sila sa tindahan. Eksaktong kapareho nito. Nang muling tingnan ko na wala na. Buti na lang dati siyang pinagtrabaho ni Boss Wang. Marumi ang mga kamay at paa niya. Ganitong klaseng tindahan ay iligal. Isara ang pinto. Isara ang pinto. Isara ang pinto. Isara ang pinto. Cheyenne, ipaliwanag mo sa lahat. Bakit ganito? Bakit nasa tindahan mo ang aking kayamanan? Tama. Gusto ko ring malaman. Bakit ang kayamanan ng tindahan mo ay lilitaw sa tindahan ko? Mukhang hindi ka pa rin aamin kahit nahuli na. Kung isa sa uli mo sa akin ngayon at luluhod ka sa harap ko ng 10 beses, pwede kong hindi ituloy, kung hindi bubulok ka na lang sa bilangguan. Ikaw ba ang may-ari ng Wang Junhe? Tamang-tama. Maling tao ang hinuli mo. Si Cheyenne ang magnanakaw, hulihin niyo siya. Boss Wang, pumayag kang magpakunwaring tatakbo ako. Dalhin ang kayamanan ng tindahan para idawit kay Cheyenne. Naihayag ko na ang lahat sa pulisya. Peyu, hindi mo kailangang gawin ito. Kung may problema ka, sabihin mo direkta sa akin. Sa totoo, gustong gamitin ni Wang Junhe ako laban sa iyo. Bukas ay baka siya maghanap ng gulo. Siningil ko siya ng $100,000. Sa katotohanan, matagal na kitang gusto. Makipagtalik ka sa akin? Peyu, hindi tayo bagay. Tungkol naman kay Wang Junhe, ako na ang bahala. Magkasama na tayong magtatrabaho. Wala nang mananakit sa iyo. Aalagaan kita at ang mga anak mo. Hinaywa ka, traitor ka. Paano mo ko nagawang pagtaksilan? Paano naging pagtataksil ito? Tumanggi lang akong makipagsabwatan, Boss Wang. Dadalawin kita sa kulungan. Cheyenne, nagkamali ako. Cheyenne, pwede mo ba akong palayain? Cheyenne, nagkamali na ako. Papasok muna ako para magpalit. Ubo. Binibinichi? Hindi ko inasahang ganito karami ang manliligaw ni Jishue. Hindi ko palalampasin ang magandang palabas na ito. Siya? Kaibigan ko lang siya. Kakaiba. Bakit ko pa siya naipaliwanag? Maging boyfriend ko, ha? Ito. Ang ibig kong sabihin, magpanggap kang boyfriend ko. Kung hindi, dayuhan ka lang dito. Paano maibebenta ni Chokyan ang kanyang mahal sa'yo? Okay lang. Natutuwa akong makita ka. Ayaw bang magpalit ng damit ni Jishue? Sige na. Chokyan, Xiaoxi, ito ang boyfriend kong si Cheyenne. Kumusta po, Chokyan? mabuti naman. Maupo po kayo. Nako, ang kulit mo. Bihira ka lang dumalaw sa akin. Ngayon may daladala kang boyfriend. May hihilingin ka ba sa akin? Nako, ikay babae. Bihira ka lang dumalaw sa akin. Nandito ka ngayon na may kasamang boyfriend. May hihilingin ka ba? Tiyo, wag mo naman akong tuksuhin. Pero nandito kami ngayon. Talagang may hihilingin ako. Sabihin mo, nakikinig ako? Tiyo Kian, nabalitaan ko na may ganitong salamin ka rin. Pwede bang makita ko? Oh, may hawak akong tansong salamin na ganito. Kukunin ko na. Halika, tingnan mo. Tiyo Ken, kinokolekta ko ang salaming ito. Handa ka bang ipagbili ito? Hindi. Talagang hindi ibebenta. Imana ito mula sa dinastyang Jin. Naghangad ka rin ba? Kaya kong magbayad ng mataas na presyo. Basta sabihin mo lang ang halaga. Xiaoxi, bakit ang bastos ng boyfriend mong ito?
Sasamahan ka na ng katulong Tio. Tio Kian, napakahalaga sa akin itong salamin. Baguhan ka lang sa mundo ng koleksyon. Dapat alam mo ang pangalan ng aming angkan na Kian. Ako lang si Kian Yu ang bumibili ng koleksyon. Walang makakabili nito sa akin. Hindi ako nagbebenta ng kahit ano sa koleksyon ko. Hindi ko ipinagbibili ang anumang nasa koleksyon ko. Alam kong hindi nangangailangan ng pera si Tio Kian. Ngunit nagtaka ako kung kulang si Tio Kian sa mga antigo. Anong ibig mong sabihin? Wala akong kakayahan. Ngunit may talento siya sa pagkilala ng mga antigo. Kahit ano paman, sa isang tingin ko lang, alam ko na kung tunay or peke. Ah, talaga? Paano kung ganito? Tio Kian, hahanap ako ng paraan para makuha ang hinahanap mo. Ibigay mo na lang sa akin ang salaming ito. Talaga? Uy, nasa negosyo pa ako. Hindi ka ba makapaghintay? Ikaw rin naman, di ba? Uy, di ba yan yung tagapaghatid? Bakit ka naman nagwawala dito? Wang siyan yun, anong ginawa mo? Bakit lahat isinama? Nakakalungkot naman. Binibini Jiang, hindi mo ba ako binibigyan ng muka? Ang taong dinalhan ko ng pera, hindi ba tama na palayasin mo siya? Tio Kian, hindi ako sigurado sa mga bagay na ito. Kuya Han, pasensya ka na. Ang mga bagay na ito, kalimutan muna natin ito. Anong Guerrens? Nagdududa ka bang fake ang mga dala ko? Kumusta? Inala mo fake ang gamit ko? Boss Chen, dala ko ito ayon sa hiling mo. Ano? Hindi mo ito kukunin? Hindi, pag-iisipan ko muna. Ano ba ang pakay mo sa pagpunta rito? Sayang na oras? Bibili at magbebenta ka pa rin? Hindi sapat ang pilit ng pagbilit pagbenta. Biglang binawi ang pinangakong bagay. Kuya Han, hindi talaga ako komportable. Yamang nasabi na ito ni Boss Hanan. Diretso na tayo sa punto. Peke ang lahat ng bagay dito. Mga kabataan, mas mabuting maging maingat. Sir Ji Huang ay vice-presidente ng Samahang Kolektor. Peke ba ang kanyang kinilalang bagay? Hindi peke. Bagay ba ito sa ilalim? Ikaw, pinahahalagahan pa rin natin ang pagkakasundo. Boss Chen, tunay o peke ang mga bagay na ito? Kung ayaw mong tanggapin, mapipilit pa kita. Paano kung ganito? Ibibigay ko ng diretso sa iyo ang mga kayamanang ito. Boss Chen, nabalita ang mayroon kang palad kasing laki, salamin na may larawang latian. Ipalalabas mo ba ng buong puso? Nabalitaan kong kasing laki ng palad ang kamay mo, salamin na may larawan ng latian. Handa ka bang bitiwan ng pag-ibig? Anong salamin? Hindi ako humanga, malibang na alaala ni Kuya Han. Talaga? Wala yun. Mag-isip kang mabuti. Kailan mo naalala at kailan aalis? Tara na. Aksaya. Kung babalik sila sa'yo, bagamat nasa akin ang mga gamit, huwag kang mapaso. Sige. Pero totoo bang nakabaon ang mga antigong iyon? Amoy lupa ang mga bagay na yan. May mga dumi pa ng putik. Kaya... Ganun ba? Aray, salamat at narito ka ngayon. Kung hindi, Xiaoxue, salamat sa ngayon. Aalis na ako. Hoy! Sino? Nasaan ang pitaka ko? Kamusta, Binibining Chi? Matutulungan mo ba akong makontak si Tito Khan? Hinala ko'y may mali sa kanya. Boss Chen, sabi mo hindi ka kumain ng tinapay. Dapat uminom ng parusang alak. Nasaan ang salamin? Iabot mo. Sinabi ko na sa'yo dati. Hindi ko alam kung nasaan ang salamin. Bah! Huwag kang susuko. Nasa kamay ko ang salamin. Kung gusto mo ng salamin, kunin mo. Masakit ba? Okay lang.
Bakit mo ako tinitingnan? Ang ganda ng itsura mo. Buti na lang nahabol mo, mawawala na ang buhay ko. Magpaliwanag ka na lang doon. Si Xiaoxi ang nakahanap sa'yo. Kundi, hindi ko alam kung kailan titigil. Juayan, pasanin mo ang sisi. Kunin mo ang road mirror na ito. Ingatan mo ang sarili mo. Tama, Xiaozue. Kung hahanap ka ng ganitong salamin, may subasta nga noong Sabado at Linggo, mukhang may ganitong item doon. Subasta? Oo, may natanggap akong imbitasyon. Isasama kita pagdating ng panahon. Nakita ko na ang impormasyon pag-alis mo, may ibang grupong pumunta kay Tito Kian. Mukhang para rin kay Shizuko ito. May iba pa ba? Alam mo, ayon sa monitoring display, mukhang para rin sa salamin ng pakay nila. Pero di natin alam kung mabuti o masama sila. Tito Kian, mag-iingat ako. Gabi na. Mauna na ako. Sige, magpahinga ka ng maaga. Tingnan mo ang inkstone na ito. Tunay na lanting inkstone, 200,000 ang presyo. It's 200,000. Pwede kayong magbid para sa kailangan ninyo. Wanglaw. Tawa-tawa. Iki pa ang gustong magbid kung tunay. Bakit hindi mo dalhin sa auction? Anong kalokohan yung sinasabi mo? Kaya ng inaasahan kay Huang Lao. Kakaunti lang sa collection world ang makakapantay sa kanya. Kung totoo man ito, pwede ba siyang mag-auction dito? Ito ang tunay. Kung tunay na lanting inkstone ito, bakit 200,000 lang ang presyo? Lumabas ka. Wardya, huwag nyo nang papasukin ang ganitong tao. Lumumi sa lugar natin. Wardya, huwag papapasukin ang hamak na tao. Nakakahiya dito. Anong patunay na peke ang inkstone ng ito? Sabi ko, peke siya. Peke siya. Hindi ako nagkakamali sa paningin ko. Peke ba o tunay? Salita mo lang ba ang basehan? Kung mali ang husga ni Panginoon Huang, walang tama sa mundo. Alam mo ba ang ranggo ni Panginoon Huang sa koleksyon? Yun eh. Pangas mong pinagdudahan si Panginoon Huang? Tingnan mo ang bata mong edad, wala kang alam, pangahas mong pabulaanan si Lolo Huang dito? Talaga? Kuya Shue, bakit ka nandito? Ginoong Su. Lolo Su, ano ang nangyayari dito? Ito ba ang lanting inkstone? Eksakto. Totoong lanting inkstone ito. Sa wakas nakita ko ang tunay na lanting inkstone. Kuya Shue, ipinagbibili ba ito? Bilin ko? Siyempre naman. 200,000, sige. Kukunin ko? Utang muna. Ala, totoo ba talaga ito? Si Sulao ang muhari sa mundo ng koleksyon. Maaari ba siyang magkamali? Sabi mo'y walang katapat ang talas ng mata ni Huang Lao. Eh di nagkamali si Huang Lao. Hindi, ayaw niyang personal na tumingin. Gusto niyang iba ang lumabas. Ay, itong lalaking to. Eswayan, abangan mo. Dahan-dahan, huwag magpadala. Sulao, Lot 17, Cold Moon Mirror. Ang Cold Moon Mirror ay makaluma at masining, hindi bababa sa 500 taon. Panimulang presyo, 1 milyon. Tig 10,000 ang minimum na tawad. 1.01 milyon. 1 milyon. 2.01 milyon. 6 milyon. 8.01 milyon. 1 milyon. 1 milyon. 10 milyon. Pangalawa, Yuzum Warnus. Yirmi Teaza. 30 milyon isang tawad. Laoshe, kahit ibenta ang tindahan, hindi sapat ang pera. 30 milyon. Pangatlo, 10 milyon. 100 milyon. Isang beses sa 1 bilyon, anong ginagawa mo? Kahit di ko alam kung bakit mo hinahanap ang mga salaming ito. 100 milyon pangalawa. Pero ayokong mapahiya ka dahil sa pera. 300 milyon, tapos na. Salamat. Gusto rin ni Deng ng salamin. Di ko alam kung maibibigay ni Sir ang kanyang minamahal. Baka may iba pang grupo na naghahanap ng mga salamin? Pwede kitang dagdagan ng pera. Kumusta ang nangyari? So yan. Diyos ko mo ang salamin. Hindi ko inasahang makakahabol sila. Naghiwalay na kami. Tigil, saan ka pupunta?
Nasaan ka na, Lao Shui? Bakit pagod na pagod ka? Kalimutan mo na, lumaban talaga ang mga apong yan para sa salamin. Matutulog na ako. Sige. Sino? Buti na lang nag-ensayo ako. Kumusta, boss? Boss, tumatanggap ba kayo ng mga antigo? Tanggap pa? Totoong tunay mula sa dinastyang Han. Galing ba ito sa lupa? Ha? Ang lakas ng amoy lupa. Amoy lupa ka mula nang pumasok ka. Kunin mo na. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi maintindihan? Tatawag na ako ng pulis. Tingnan natin kung maiintindihan ng pulis. Ayaw mong tanggapin. E di huwag, bakit mo tinawag ang pulis? Dito tayo sa matapat at legal na pagbebenta. Walang tatanggapin na galing sa lupa. Gusto mo huwag kong tawagan ng pulis? Maliban na lang kung ano? Maliban kung dadalhin mo ako sa grupo mo. Grupo? Anong grupo? Wala akong grupo. Hindi ka sumasang-ayon? Tatawag na ako ng pulis ngayon. Huwag. Sige, sumasang-ayon ako. Hintay mong maipadala ang shipment, bibilhan kita ng bag na gusto mo. Hintayin mong maihataw ang shipment na to, talagang bibiling ko yung bag na gusto mo. Paglabas mo, ano na ang plano? Aling puntod naman ang susunod nating bisitahin? Naghahanap na ako pero wala pa rin. Huwag mo nang pakialaman. Kuya Ding. Sino yan? Sino ba ang nakakaabala sa akin? Kuya Ding. Anak Kanam, bakit mo dinala ang mga estranghero dito? Kuya Ding, yung batang to, gusto raw makipagtransaksyon sa atin. Tiningnan ko, mukhang seryoso naman, kaya dinala ko na dito. Hindi ka natatakot na pulis yan? Ayaw nyo bang kumita ng walang kilos? Anong klaseng transaksyon? Ano po? Sa tingin mo dapat kita pagkatiwalaan? Sa palagay mo, kailangan kitang dayain? Sige, pangako ko to. Pero sigurado ka bang? Isang bagay lang ang gusto mo? Seryoso ako sa sinabi ko. Siya, Oxy. Nagpakasal ako para sa'yo. Sinadya kong umuwi galing abroad. Hindi ka ba naantig? Tatanggi na si Lolo dito. Bakit ka nagpupumilit? Bakit kailangan mong tumanggi? Masama bang makasama mo ako? Paulit-ulit ko nang sinabi. Para kang kapatid na tingin ko sa'yo. Hindi tayo bagay. Bakit hindi tayo bagay? Kung tayo ay magpakasal, makabubuti ito sa ating dalawa. Kasi may boyfriend na ako at magpapakasal na kami. Pwede na ba yon? Nagsasabi ka ng kalokohan, hindi ako naniniwala. Bitawan mo ako, hindi ako makapaniwala. Siya ang aking nobyo na si Shreyan. Shishi, mabuti. Magaling ang trabaho. Salamat sa pagtulong mo. Ayos lang, Miss Chi. Pumunta ako rito para sabihin sa'yo, aalis na ako bukas. Babayaran muna kita. Unti-unti na lang ang iba. Hindi mo na kailangang magbayad, dalhin mo na lang ako. Alam mo na, kung padalos-dalos tayong bababa, malamang na hindi na tayo makakabalik. Hindi sa hindi tayo pwedeng bumaba, pero kaya kitang tulungang mahanap iyon. Ginoong Xue, bakit hindi natin pag-isipang muli? Bumababa ka ba o hindi? Tara na. Jijue, ang galing mo. Expert. Hinahangaan ka ni Ding.
Takbo! Takbo! Shuyan. Tingnan mo. Nahuhuli pa ba sila? Shuyan, mahina ang mga binti mo. Nalason ka? Anong gagawin natin? Ang tanging paraan ngayon para hilabaan ang lason sa kanya. Shuyan, huwag kang mag-alala. Titiyakin kong ililigtas kita. Shuyan, okay ka lang ba? Mas maayos na. Medyo gumaan na. Kuya She, hindi basta-basta ang paningin mo. Tumahimik ka? Ayos na iyan? Doon tayo dumaan? Tara na. Shuyan, may tao ba doon kanina? Siya ba yun? Tulungan mo siya. Kilala mo ba kung sino siya? Alam. Bakit mo pa kailangan iligtas? Hindi ba't may galit sa'yo ang batang to? May kailangan ako sa kanya. Pareho ang dahilan ng pagpunta namin. Hindi ko akalain na nauuna siya sa akin. Anong ginagawa mo? Anong tono mo? Huwag mong kalimutang kami ang nagligtas sa'yo. Silang nagligtas sa akin? Salamat. Anong ginagawa mo rito? Kalimutan mo na. Nandito ka rin para hanapin ng salamin? Ako rin. Maliban sa atin, nakita ko rin si Han Luji. Nandito rin ba sila? Nabasa ko ito sa sinaunang tala-arawan. Sabi sa libro, walang ibang kopya nito. Kaya walang dahilan para malaman nila. Sila ba ang gumawa nito sa'yo? Eksakto. Akala nila mamamatay ako. Di nila inasahan ang swerte ko. Nasagasaan kita, pwede kitang isama sa amin? Pero pagkatapos mahanap ang salamin, huwag mo akong agawan. Huwag kang mag-alala, di mo kailangang nakawin ang tropeyo mo. Huwag mo akong nakawin kapag nahanap ang salamin. Huwag mag-alala, hindi ko kukunin ang salamin mo. Ayos ka lang ba? Anong meron? May nagpihit ng switch. Nahulog kaming lahat. Si Han Luji. Nasaktan ka ba? Mag-ingat. Malala ba yan? May gamot ako sa bag ko. Bakit hindi mo gawin? Kamusta? Pasensya, gagaan ko. Halika, hanapin natin sila. Sige. Punta tayo sa direksyon na yon. Sabihin mo sa akin, saan pumunta ang batang yon? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, pagkabukas ng bitag, tayo'y babagsak. Pagkagising niya, silang dalaway nawala na. Mga walang kwenta, mga basura. Sasabihin mo ba o hindi? Kung di mo sasabihin, papatayin kita. Tigil na, Kuya Shue. Nasaan ang salamin? Iaabot mo ang salamin o papatayin ko kayong lahat? Anong gusto mo? Gusto mo? Huwag kang gagalaw.
Ang mga baby. Yaman na to. Hahaha, mayaman na ako, mayaman na. Himala pala itong gamot na to. Nakalagay sa libro na makakahula ang salamin na ito ng futuro. Gaya ng sinabi ko, gusto ko lang makuha ang gamit ko. Sige. Hindi ko inakala na takot pala sila sa tubig. Labas muna tayo. Kumusta, Lolo? Xiaoxi, narinig ko kay Shujin na may boyfriend ka na. Dalhin mo siya sa susunod na linggo para makita ko. Jueyan, pwede mo ba akong tulungan muli? Xiaoxi, sa tingin mo ba ayos ang suot ko? Jueyan, ilang beses mo na yan itinanong. Hindi ba't sinabi ko na wag kang mag-alala? Magpapanggap na boyfriend naman ito. Kahit hindi ka bet ni Lolo, hindi niya sasabihin. Baka kasi ma-awkward ka. Lolo, bisita po ako. Opo, Lolo, ito ang boyfriend kong si Xueyan. Ito naman si Lolo. Lolo, nandito po ako para makita kayo. Tama po. Lolo, ito po si Xueyan na nobyo ko. Ito po ang lolo ko. Diyan po ang tito ko. Kumusta po, Lolo Chi? Kumusta po, Tito Chi? Lolo, ito po ang munting alay ko. Pakiusap, huwag po ninyo itong pangitan. Maupo po kayo. Naku naman, ganito kalit ang ibibigay sa mga nakatatanda sa unang dalaw. Wala talagang galang sa nakakatanda. Bakit hindi nyo buksan at tingnan? Kung talagang walang paggalang, hindi ko pwedeng payagang pakasalan ka ni Chishi. Ano ba ang ibig niyong sabihin? Unang punta pa lang niya dito. Ganoon ba kayo kahambog? Sa totoo lang, kayo ang walang modo. Susubukan ko na nga. Sige na nga. Titikman ko na. Chishi, kahiyahiyang klaseng nobyo ang napili mo. Unang dalaw pa lang, ganyang klaseng tiyangge ang dala. Chishi, yung boyfriend na nahanap mo ang lupit ng itsura. Unang punta pa lang sa bahay, tiyangge ang dala. Lolo, huwag po kayong makinig sa kalokohan nila. Orihinal na likha ito ni Gokaiji. Paano naging tiyangge to? Anong painting? Patingin nga, bilisan mo. Aray, ang admonitions of the instructress. Di mo alam na nawawala na ang obra maestra ni Gokaiji. Ayos anak. Peke ang dala sa unang punta. Hindi ka bagay para sa apo kong si Chishi. Hindi ka karapat-dapat kay Chishi. Peke ba o tunay? Si Lolo Chi ang huhusga? Si Lolo Chi ay isa sa pinakamagaling na pintor sa bansa. Mas marunong siya kaysa sa inyo, di ba? Mga walang kwenta. Karapat-dapat ba kayong napag-aksayahan ng oras ni Lolo? Tama na. Ganun ba kayang magsalita sa bisita? Ang pamilya Chi ay laging magalang sa bisita. Tatay, hindi po. Xiaoxu, saan galing itong painting? Paano ito nangyari? Lolo, binili ko po ito sa antique shop ko. Akala ko kopya lang. Original pala. Matanda na ako, pero nakikilala ko pa rin ang tunay na Gokaiji. Ito ang nawawalang obra maestra. Kayong dalawa, lumabas kayo ngayon din. Anak, walang kwenta ang inaanak ko. Nakakatawa ka. Seryoso ka pala. Anak, masyadong mahalaga ang regalong ito. Mas mabuti pang bawiin mo ito. Hindi ko ito kayang tanggapin. Ikaw ang lolo ni Chishi. E di magkadugo tayo. Walang mahal sa pagbibigayan ng pamilya. Kung ganon, may hihilingin sana ako. Sabihin mo lang. Napakahalaga ng larawang ito. Nais kong i-donate sa museo natin para makita ng mas marami ang minanang sining. Lolo, dahil sa inyo na ang larawan. Kung itatago o ipamigay ay nasa inyo. Salamat sa mga matatanda. Galing to sa anak ni Shujing. Mana pa ito kay Li Shimin noon. Lolo,
May hindi ako siguradong sasabihin. Sabihin mo na. Peke ang brush na ito. Ito? Ang kahoy ng pansulat na ito. Galing pa sa Ming Dynasty ang kahoy. Paano naging Tang Dynasty? Ganon? Akala ko matinong bata ito noon. Bakit ganito na siya ngayon? Nakita kong may hawak kang salamin. Parang nakita ko na ito dati. Lolo, napakahalaga sa akin itong salamin. Maaari mo bang ikuwento kung saan mo ito nakita? Parang nasa kaibigan ito ng aking amo. May suot siyang salamin ganito sa leeg. Pero nagretiro siya at umuwi sa probinsya. Tapos nawala na lang ito. Kung tutuusin, malamang patay na siya. Lolo, pwede mo ba akong tulungang maghanap? May kinalaman itong salamin sa nanay ko. Kailangan kong mahanap ito. Sige, magtatanong ako para sa iyo. Ito na ba? Ito ang nayo ng Yekiao na binanggit ni Lolo. Bakit parang napabaya ang lugar? Tingnan ang mapa. Tama naman ang lugar. Tara na. Manong. Alam niyo po ba kung saan nakatira si Chen Lin at matandang Chen? Ako po ang anak niya. Patay na siya sa loob ng 10 taon. Ano ang kailangan ninyo sa kanya? Gusto ko sanang bilhin ang isang bagay. Ano iyon? Nakita niyo na ba ang ganitong klaseng salamin? Hindi ko nakita. Wala akong nakita. Umalis kayo. Tara na tayo. Anong ginagawa mo, Lolo? Wala kaming masamang intensyon. Walang masama. Paano ninyo nasabi ang ganitong masamang bagay? May masamang mangyayari? Bakit? Huwag kang magalit, Lolo. Ano ba ang nangyayari? Anong meron? Ang aking ama, ang aking ina, ang aking anak, ang aking kapatid, at ang buong pamilya ko namatay dahil dito. Ano pa ang nangyari? Pakikiramay, Lolo. Lolo, nasaan na ang salamin? Nawala ang salamin? Itinapon sa bundok. Hindi na mahanap. Umalis na kayo. Sige, umalis na tayo. Lolo, kami. Tara na. Punta tayo sa likod ng bundok para magmasid. Ayos? Ano? Sige, naiintindihan ko. Bilisan mo at ipaayos agad sa IT department. Babalik ako agad pagkatapos. So yan, may nangyari sa kumpanya. Kailangan kong umuwi bukas. Pwede ka rito manatili. Hindi maganda ang kalagayan dito. Ikaw ang gagawa. Walang problema. Salamat. Salamat po siya. Hoy, dahan-dahan lang. Hinay-hinay. So yan, walang signal ang phone ko. May signal ba sa'yo? Wala rin sa akin. Ako rin. Kakaiba. Sino ang nagpapasok sa inyo? So yan, anong nangyayari? Sino ang nagpapatira sa inyo dito? Malas, buwisit! Nang dumating kayo sa amin, may kakaibang nangyari, hindi ba kayo ang may dalang kapahamakan? Anong meron? Ano yung problema? Kakadyan lang. Malakas ang ulan. Gumuho ang tulay ng barangay. Ito lang ang daan palabas. Gusto nyo ba kaming makulong? Gumuho ang tulay? Giba na ang tulay? Paano na tayo makakauwi? Kung hindi kayo dumating, bakit nasira ang tulay namin? Kayo ngang mga dayuhan ang may gawa nito? Uy, malas naman. Bumigay ang tulay dahil sa ulan. Anong kinalaman namin doon? Tigil nyo nga ang paggulo dito. May hinahanap ako rito. Kung tutulungan ninyo akong hanapin, ipapatayo ko agad ng bagong tulay para sa inyo. Pwede bang makiusap? Wala namang kayamanan dito, di ba? Kayamanan. Kung may kayamanan kayo, bakit naghihirap pa kayo? Anong sinabi mo? Anong problema? Gusto nyo pala ng away? Sayang lang ang pagbibigay ng pagkakataon sa inyo. Hindi namin alam ang tama. Paumanhin na po. Tawarin niyo na ako. Sige na. Tumayo na kayo. Diyos ang pakiusap. Iligtas niyo po ang aming nayon.
Mga kaibigan, tulungan ninyo kami. Iligtas ang aming nayon. Kundi, wawakasan tayo. Sabihin nyo, anong nangyayari? Noong 10 taon nang nakalipas, nasawi ang pamilya ni Lao Jiao sa kidlat. Nakaligtas siya sa pag-inom sa labas. Akala ko noon parusa sa kanya, ngunit 5 taon na ang nakaraan, may nakitang kakaibang puno. Kapag dadaan doon ang mga alagang hayop, sila'y sumisigaw. Pero walang problema sa mga taong dumadaan. Hindi nyo alam, doon namatay ang aso ni Lauli. Nakakatakot talaga. Sa palagay nyo, pa o tama? Mga hayop lang ang sumisigaw? Hindi rin pala. Kapag may bagyo at kulog, kahit tao or hayop ang dumaan, tatamaan ng kidlat. Mapanganib kung magpatuloy. Lahat sa nayon ay tamaan ng kidlat, di ba? Nakikiusap ako, tulungan niyo po kami. Sige, sige. Ipakita niyo sa amin. Sa totoo lang, medyo komplikado ito. Pag-usapan muna natin bago ko sabihin ang sagot. Salamat. Salamat po. Umuwi muna kayo. Hoy, sandali lang. Parang may nakikita akong salamin. Mahilig mag-ayos ang kasintahan ko. May problema ba kung lalabas ako at magdadala ng salamin para sa kanya? Walang problema. Walang problema. Pero nagkita na ako ng ganitong salamin noon. Nakita mo na. Saan? Sa lumang simbahan. Kung hindi, kami na ang kukuha para sa inyo. Maghintay kayo rito. Sandali lang. Sandali lang. Sasama ako sa inyo. Weyan, may nakikita ka ba? Wala akong makita. At ang sinasabi ko ay tungkol sa salamin. Alam nyo? Nahukay ko itong salamin noong nakaraan. Palagi itong nagliliwanag. Ilalagay ko sa altar ng mga ninuno. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng mga ninuno. Ah, ganun ba? Aayusin ko ang problema sa puno sa kabundukan. Hintayin niyong maayos ang tulay. Pagkaalis namin, pagtayuan ko kayo ng bagong tulay. Salamat po. Maraming salamat. Lolo Shue, bakit ba tayo nandito ulit? King Mixed Mirror ang tawag dito. Nakakontrol ng kuryente, kaya sinubukan kong gamitin. Kian, bakit di mo ulit aralin? Oo nga pala. Normal lang namang makalimutan. Tingnan mo ang salamin. Nasira ba? Hoy, may sira ba? Antigo na ito eh. Diba normal lang may mga sira? Ibig mong sabihin dahil sa gasgas to? Peking salamin to. Peke? Bakit naman? Totoong salamin ang sinubukan ko. Hindi natatakot sa malakas na asido. Hindi natatakot sa apoy. Ang kutsilyo ay patuloy na pumuputol. Paano ito nasira? Talagang peke pala ito. Naunawaan ko na. Paano nila nagawang magsinungaling sa iyo? Baka hindi nila sinasadya. Pero kailangan nating maging maingat. Siya yan, walang dahilan ng lolo ko para magsinungaling. Huwag ka nang mag-isip. Paano ko pagdudahan si Lolo Chi? Iniisip ko, sadyang ginawa ba ito ng may tao? O nagkataon lang ang mga taga-nayon? Akala ko... Pero gusto kong maintindihan ang isang bagay. Ano? Chenzi, pumunta ka sa nayon at humiram ng pala. Sige. Gagawin ko na ngayon. Lao Shue, nakita ko na. Paano mo nalaman na may salamin dito? Hula ko. Napapaisip ako, baka konektado sa salamin ang nakita natin sa baryo? Pero bakit kaya nitong gumawa ng mga kakaibang pangyayari? Engine mirror ito. Ang thunder ang pangunahing enerhiya nito. Kaya konektado ito sa kidlat at nasawi ang pamilya ng matanda sa kidlat. Kaya lalo akong nakatitiyak. So may kuryente dito dahil sa salamin? Eksakto. Nakabaon ng engine mirror. Kapag nabasa, magkakaroon ng electrical current. Walang sapatos ang mga hayop dito, kaya nasusugatan ng kuryente. Nakasapatos naman ang mga tao. Paano sila mabibiktima? Gets ko na. Hindi lang yon.
Ito rin ang dahilan kung bakit patay ang mga cellphone natin. Habang lumalapit tayo rito, nawalan na rin ng bisa ang cold moon mirror ko. Ang galing mo talaga, Yeyen. Sige, tingnan natin. Naayos na ba ang tulay? Tara na. Sa wakas, nakauwi ka na. Saan ito napunta? Naglakad-lakad kami sa likod ng bundok. Nalutas na namin ang problema sa likod ng bundok. Kung ayaw niyong maniwala, pwedeng sumama ang iba. Talaga? Salamat. Pero may tinatago ka ba sa amin? Ako ang may kasalanan. Nasilaw ako sa pera. Nawalan ng loob. Ano ba ang nangyayari? Bago kayo dumating, may nagbigay ng $100,000. Pinagbigyan ko kayo ng salamin. Naging sakim din ako sa pera. Nalito ng sandali. Naalala mo ba ang hitsura ng taong iyon? Mga 40 taong gulang siya. May kasama siyang babae. Han Luji. Paano niya nalaman na hanap ninyo ang Xing Huangjing? Hindi maganda. May nagbabalak na manakit sa atin. Kailangan na nating umalis. Uy, anong nangyari kay Lao Wu? Laoshe, may nangyari. Isinara ang antique shop. Ano? May nagsasabing illegal ang bentahan natin. Isara na lang nila. Sige, babalik ako bukas. Ano nang meron o? Ano na naman ang nangyari? Bakit hindi nyo ito ginawa ng maayos? Alam mo ba kung gaano kalaki ang mawawala sa akin sa isang araw na ganito? Ayos na. Aalis na tayo ngayon. Manatiling matatag, bukas ay aayusin ang tulay. Huwag siya, Kenkoy. Laoshe, tama ba talaga tayo? Ang tinutukoy ng mga taga na yon ay itong sira na bangin. Mas mabuting tumawid sa bundok kaysa lumangoy sa ilog. Diba, Xiaoxi? Pagod ka na ba? Hindi pa. Tuloy tayo. Okay ka lang ba? Mas mabuting akyatin ang bundok kaysa lumangoy sa ilog. Diba, Xiaoxi? Pagod ka na ba? Hindi pa. Tuloy na tayo. Ayos ka lang ba? Okay lang. Salamat sa araw na ito. Nalagyan na ng gamot ang paa mo. Huwag kang gagalaw. Magpahinga ka ng maaga. Sige. Hindi mo ba sinabing naayos na ang tulay? Paano tayo nasasaktan nito? Paano ko malalaman na walang katiyakan ng mga to? Kumusta naman ang daanan? Kung hindi pa ako tinawag ng mga yun, wala pa rin akong kaalam-alam. Hindi naman nila sinabing may usa rito. Kidjan, ano bang ginawa mo sa mga taong yon? Aray, hindi ba't si Boss Shue ito? Bakit nagsara ang tindahan? Naku, ang sakit naman nito. Naku, ang saklap naman. Kasalanan mo ba? Kahit ano pwedeng kainin na kanin, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ano ba talaga ang ginagawa ko? Ako ba yon? Shue yan. Makinig ka sa akin. Kung hindi mo alam, maliban na lang kung ayaw mo. Marumi ang sarili mong tindahan. Ngayong sarado na ang tindahan, karapat-dapat ka rin. Talaga? Baka ma-disappoint ka lang? Kuya Shue, kasalanan ko lahat. Nagpa-auction ako sa labas ng bayan. Hindi ako optimista sa tindahan mo, pero huwag kang mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako sa mga kinauukulang tanggapan. Ang tindahan mo, mabubuksan ulit ito sa lalong madaling panahon. Salamat, Ginoong Su. Kuya Shue, ngayon patutunayan ko sa'yo. Tingnan natin sino ang magdududa sa'yo. Ginoong Su, salamat sa pagod mo. Walang pagod. Basta't payag kang turuan mo ako, kontento na ako. Xiaoxue, okay ka lang ba? Hindi ko alam kung sinong gago ang nag-report sa'yo, pero huwag kang mag-alala. Naresolbahan na. Pupunta mismo ang mga leader na yun para humingi ng tawad. Kitay, hindi ko talaga maintindihan. Bakit mo ipapasa ang kumpanya sa isang dalagita kaya kayang pamahalaan ng babaeng to ang kumpanya? Naiintindihan ba niya ang pamamahala ng negosyo? Tingnan mo ang nangyari sa kanya ngayon. Diba? Paano siya nangahas na iwan ang kumpanya? Nahack na ang network ng kumpanya? Nawala ang 100 milyon nitong mga araw? Anong gagawin mo? Ano ang babayaran?
bayaran man o hindi, wala na sa'yo ang pasya. Hindi mo karapatan magsalita sa kumpanya. Wala na ang tatay at nanay mo? Anong karapatan mong babae sa ari-arian ng pamilya, Chi? Tapos ka na ba? Lumabas ka na. Umalis ka. Lolo, huwag kang magalit. Bibigyan ko ng solusyon to. Maniwala ka sa akin, Itay. Siya lang ang makakalutas ng problema ng kumpanya. Kapag kasama siya, madaling masusolusyonan ang problema. Pero hindi siya basta-basta kikilos. Lolo, tatawag muna ako. May magandang dulot pala ito. Lumaki na naman ang reputasyon ng tindahan natin. Hello? Xueyan, pwede ka bang pumunta sa bahay? Matutulungan mo ba ako? Hintayin mo ako? Chensi, sunduin mo ang nanay ko. Saan ka pupunta? Tapos na ang tawag. Nahanap na ba ang tagapagligtas? Sasabihin ko sa'yo. Siya lang ang makakaayos sa problema ng kumpanya. Nasa akin ang mga shares. Kahit manood lang ako ng walang magawa, masira man ang kumpanya ni Mama, hindi ko rin ibibigay sa'yo. Xueyan, dumating ka rin. Kayang ma-resolve ba talaga yon? Huwag kang mag-alala, ako na bahala. Ito ang pinakamagaling na hacker sa mundo. Yung nakapasok sa firewall niya dati, 3 araw at gabi inabot. Xueyan, hindi na ako naniniwala. Kaya bang basagin ng tech mo ang sistema niya? Okay, naayos na. Ang bilis. Ano pa ba? Simpleng problema lang yan. Para sa'yo talaga yan. Imposible iyon. Imposible. Paano nabasag agad ng ganon? Imposible iyan. Imposible iyan. Paano ito nabuksan ng mabilis? Hindi ito posible. Tandaan, wag nang manloko. Siya, Oxy. Wala yon. Uuwi na muna ako. Sige. Xueyan, parang nagugustuhan na kita ng kaunti. Nanay, nakahanap ako ng 5 salamin. Maliligtas kita kapag kumpleto na ang salamin. Walang utang na loob ako. Napakatagal kitang pinagkoma. Nanay, gising ka na ba? Nanay. Anak kong Xiaoyan. Oh, gising na ako. Ang laki-laki mo na pala? Anak, hayaan mong tignan kang mabuti. Xiaoyan, ang tagal kitang hindi na amayan. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Nanay, basta magising ka lang. Hindi ako maghihirap. Nanay. Inay, gising na. Shen, tumawag ka ng ambulansya. Shen, Inay. Kumusta na si tita? 5 lang ang salamin na meron ako. Kulang para buong paggising sa kanya. Kaya muling nawala ng malay. Anong dapat gawin? Kailangan kong mahanap lahat ng salamin. Kahit ano ang kapalit. Hello, Ginoong Deng. Ako si Xueyan. Xian? Anong nangyari? Kailangan ko ang tulong mo. Ginoong Deng. Paano tayo magtutulungan? Ginoong Deng, hinanap ko ang salamin para iligtas ang ina ko, ngunit kailangan ko ang kapangyarihan mo. Ginoong Deng, magtulungan tayo, maghanap ng salamin, nang magkasama. Gagamitin ko rin ng salamin sa akin para matugunan ang pangangailangan mo. Sabihin mo ang totoo. May salamin din ako sa akin. Nakuha ko na, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, ang hawak ni Ginoong Deng ay Cloud Objective Lens, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, ang kamay ni G Deng ay Cloud Objective Lens, di ba? Eksakto. Magagamit ko ang aking kapangyarihan para hanapin ang salamin. Gaya rin nito, pag natapos mong mahanap ang mga salamin, matutulungan mo rin ako. Narinig ko na ito. 5 taon nakalipas, nasa koma ang kasintahan ko dahil dito, ngunit sinanay ko rin ang sarili sa Cloud Objectives. Ngayon, nais kong pukawin siya gamit ito. Subalit, Chiswe, huwag kang mag-alala, negosyante ako. Hindi ako gagalaw ng walang kapalit. Ang natitirang 2 salamin, tayo ay may tig-1 na. Kasundo. Magandang plano. Magandang ideya. Pangahas, bakit mo ako binangga? Sawa ka na sa buhay. Sabihin mo, bakit ka pa maghahanap ng salamin? Huwag kayong mag-away dito. Sinasabi ko na nga ba, ang aking Panginoon, ginamit niya ang salamin para buuin muli
ang handog sa langit. Kapag naibalik ang handog sa langit na anyo, magkakaroon siya ng pagkakataong muling isilang handog sa langit na anyo? Anong handog sa langit? Gumamit siya ng 8 salamin, hinaluan ng dugo ng 100 dalaga. Maaari siyang magdagdag ng isang buhay. Sino ang iyong Panginoon? Sakay na sa kotse. Ang bigat talaga ng batang to. Wag mo akong mahuli. Hindi ko talaga inasahan to ang bossan nun. Paano ka naapi ng isang binatilyo? Nandito ka ba para pagtawanan ako? Hindi, talagang hindi. Nandito ako para tulungan ka. Tulungan ako. Parehong ang ating mga layunin. Gusto nating mamatay si Xueyan. Diba? Gusto mo siyang mamatay dahil sa salamin. At ako naman ay para kay Chishi. Xueyan, dati mo akong iniligtas. Ililigtas kita ngayon, okay? Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Otto Lao Xue, kakagising mo lang at tumingin-tingin. Sinong hinahanap mo? Walang tao. Huwag kang magkunwari sa akin. Chenzi, tatanungin kita, tanong mo. May kaibigan ako. Siya, umibig siya sa isang babae. Si Wu Peiyu? Ay, hindi naman siya. Sino yon? Di mo kilala? Imposible. Sabay tayong lumaki. Alin sa mga kaibigan mo ang di ko kilala? Tapos ka na? Sige, magpatuloy ka. Yung kaibigan ko, umibig siya sa isang babae. Eh yung babae, nakadepende din sa kanya. Ilang beses na siyang tinulungan. Sabi mo magtapat na raw ang kaibigan ko. Anong tsansa ng tagumpay? Aray, tagapagligtas? Di siya makakapangako? Paano kung sa susunod na buhay siya magpapakasal? Huwag kang maging pesimista. Sa tingin ko, si Miss Chi, may gusto rin siya sa'yo. Ikaw ang magtapat. Siguradong papayag siya, di ba? Ano? Si Miss Chi? Kaibigan ko raw ang sinasabi ko. Paano naman ang mga kaibigan? Paano? Hindi mo ba siya nakita nung nagising ka? Nakakainis, di ba? Siya, babalik na ako para gumawa ng sopas mo. Lumusot. Malapit na siyang dumating. Huwag kang magmadali. Uy, dahan-dahan lang. Sige, pupunta ako sa kapitbahay para kay tita. Hintayin mo ng dahan si Miss Chi. Bakit ka bumalik? Pareho naman tayong nagkasama ng ilang araw. Gaano naman katigas ang puso mo? Saan mo nakuha ang kapal ng mukha para magsabi nito? Xueyan, hindi ako yung nanligaw para tayo maging kami. Mananatili ka ba sa tabi ko? Lumabas ka na ngayon. Huwag kang ganyan kawalang puso. Xueyan, nagkamali ako? Umalis ka sa harap ko. Xueyan, hindi. Siya Oxy. Xueyan, huwag kang aalis. Xueyan, nagkamali ako. Chisi? Anong problema mo, Neneng? Yung mga gusto ko parang ayaw sa akin. May gusto ba siya sa'yo? Hindi ko alam. Parang may gusto siya sa akin. Baka may hindi pagkakaunawaan. Misunderstanding? Sige na nga, anak, tawagan mo na siya. Sa buhay na to, bigyan mo lagi ng tsansa ang sarili mo. Sige. Ayan na. Lola, lowbat ang phone ko.
Gamitin mo ito. Kamusta? Mukhang nagkamali ng akala ang iyong mahal. Jiang Ruolin, puta ka. Tapos ka na ba? Huwag kang magpakatanga at huwag masyadong mabagabag. Pinabalaan kita na lumayo ka sa akin. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo. Anong ginagawa mo rito? Sisi, gusto talaga kita. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo sa mundo. Ako lang ang asong duma na namamasal sa'yo sa mundong ito. Bakit hindi mo ako tingnan? Shujing, ilang beses na kitang sinabihan. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Pero ibibigay ako sa'yo. Si Shueyan gusto ka niya. Pero niloko ka niya, di ba? Paano mo nalaman na niloko niya ako? Akala ko alam mo na ito. Ito ang aking nalaman. Nakikipagrelasyon pa rin siya sa ex niya. Mamahalin ka ba talaga niya? Xiaoxi, huwag kang umalis. Sino ka? Nanay. Wu Peiyu, bakit mo ako pinagkanulo? Lumapit ka sa akin kung may sasabihin ka. Bakit mo ako pinagkanulo? Kung may problema ka, hanapin mo ako. Habulin! Habulin! Sakay na sa kotse. Kamusta ka na, Laoshe? Chenzi, nasaan ang nanay ko? Tumawag na ako ng pulis. May makukuha tayong resulta sa lalong madaling panahon. Mas malalim ang koneksyon nila kaysa sa atin. Talagang hindi natin makita. At ano pa? Antique shop ito eh. Sara na naman ang antique shop. Paano nangyari yon? Nalaman nila at binili ang mga ilegal na antigo. Hindi pa ako nakapangolekta ng anuman sa ilalim ng lupa. Hindi ikaw, si Wu Peiyu ang may sala. Nang pumunta siya sa barangay bago tayo, siya lang ang nagbabantay ng tindahan noon. Doon nangyari. Kumuha siya ng mga antigo sa ngalan ng tindahan natin. Pati kinalalagyan natin. Putang inang ito. Sinira niya lahat ng ebidensya. Wala na tayong laban ngayon. Bakit niya ako pinagkanulo? Bakit niya ako pinagkanulo? Ang bait-bait ko sa kanya? Hindi mo alam ang mga alam mo. Ano iyon? Huwag mo nang isipin yan. Kasaluksok ng investigasyon. Pag-usapan natin lahat kapag magaling ka na. Hoy, anong nangyari? Ano, naaksidente? Laoshe, parang naaksidente ang tatay ko. E di puntahan mo. Importante si Tito. Hintayin mo ako. Maghihintay din ako. Wu Peiyu, anong kapal ng mukha mong pumunta rito? Saan mo dinala ang nanay ko? Huwag kang magpadala sa init ng ulo. Nasa ligtas na lugar si Tia Nature. Ano ba talaga ang balak mo? Ano bang magagawa ko? Siyempre tinutulungan kita. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Gusto mong iligtas ang nanay mo, palitan mo ng salamin. Sino ang nasa likuran mo? Han Luji? Hindi. Ang mga mata ni Han Luji. Hindi niya ilalagay yan sa isang walang kwenta. Kahit sino pa man, masaya akong nakikita kang naghihirap. Maging aso ka sa babaeng hindi mo kayang pantayan. Wu Peiyu, bakit ngayon ko lang to napansin? Wala kang kinabukasan. Yang usapang salamin.
Hindi karapat-dapat na kausapin mo ako. Sabihin mo kay Jean Rolin, papuntahin mo si Han Luzi sa akin. Shueyan, hindi ka na nga makatayo ngayon? Ang kapal ng mukha mong hamakin ako? Hindi kita hinahamak. Wala kang karapatang makatanggap nito. Kung hindi darating si Han Luzi, hindi ko sasabihin kung nasaan ang salamin. Nasa ligtas na lugar ang salamin. Wala sa atin ang makakakuha nito. Ang galing mo talaga, Shueyan. Kumusta po, aking Panginoon? Hinahanap ka ni Hueyan. Opo. Ikaw ba si Shueyan? Hindi ikaw si Han Luzi. Sino ka ba? Ilang taon na bihirang kabataan ang tumutol sa akin. Tumawag ka para magkalokohan? Nasaan na ang nanay ko? Nagmamadali ka ba? Sige, ibigay mo lahat ng salamin. Isasauli ko ang nanay mo. Paano? Wala kang pagpipilian. Hueyan, wasak na ang antique shop mo. Umalis na ang babaeng gusto mo. Kahit nanay mo di na makakatulong. May paraan ka pa raw. Ako lang ang pag-asa mo. Maibibigay ko sa iyo ang salamin. Wala akong pakialam kung anong gagawin mo dito. Pero kailangan mong ipangako sa akin. Isauli ang nanay ko sa loob ng 1 oras. Pagkatanggap mo ng salamin, iligtas mo ang nanay ko at patayin mo si Jean Rolin. Gusto mo bang putulin ko ang braso ko? Paano? Hindi ka sang-ayon? Sige, nangangako ako. Ibibigay ko sa iyo lahat ng salamin. Bakit mo siya pinapatay kay Jean Rolin? Kung mamatay si Jean Rolin, bakit ko gagawin yon? Anong kinalaman ko dyan? Ginawa mo akong inabando ng bata. Iniwan mo akong walang mapuntahan. Nag-iisip ka ng masyado. Ayaw ko lang talaga kay Jean Rolin. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ako tinitingnang kalaban. Shueyan, tignan mo ang sarili mo ngayon. Parang asong ligaw. Bakit hindi mo pa rin ako pinapansin? Hindi mo ba tinanong kung bakit kita ipinagkanulo? Sige, sasabihin ko sa'yo. Tulungan mo ako. Tanggapin mo ako. Bigyan mo ako ng shares. Ngunit naisip mo ba na ito ang gusto ko? Normal ba ang pakikitungo mo sa akin? Alam mo ba kung gaano ako katagal nagkagusto sa'yo? Parang aso ang trato mo sa akin. Inaawa mo lang ako. Wala akong pera ni Chishi. Hindi rin ako kagandahan gaya niya. Eksperto rin ako. Magaling din akong estudyante. Hindi lang ako sinuwerte gaya niya. Hindi ako kasing swerte niya. Pero bakit mo ako binabaliwala? Bakit? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Inala namin ay kasangkot ka sa kidnapping. Sumama ka sa investigasyon at dakpin. Shueyan, ikaw ba ang tumawag ng pulis? Shueyan. Nabalitaan kong may nangyari sa'yo. Dumating ako para bisitahin ka. Okay lang, hindi ako mamamatay. Malapit na matapos ang ating pagsasama. Bakit naman? Kinukuha ng mga iyon ang lahat ng salamin ko. Bakit ganon? Kinukuha ng mga iyon ang lahat ng salamin ko. Sheyam? Bakit mo ibinigay ang salamin? Pasensya, wala akong magawa. Kung di ko ilalabas ang mga salamin, baka di ko na makita uli si nanay. Alam mo ba kung para saan nila yon? Oo, alam ko. Pero anong magagawa ko? Nitindahan ko, ni nanay, mga mahal ko. Di ko maprotektahan. Anong laban ko sa kanila? Anong dapat kong gawin? Naalala mo ba ako? Ako na lang ba lalaban sa kanila? Hindi ka tunay na lalaki. Parang humihingi ng balat sa tigre ang pakikipagsapwatan. Walang kwenta kang tao. Pasensya na, pasensya. Patawad, patawad. Sayang ang pagtingin ko sa iyong isang dakila. Wala kang silbi, duwag kang bataka. Oo, duwag ako. Ginamit nila si nanay panakot. Anong dapat gawin? Sabihin mo, hindi ko kayang makitang mamatay siya. Siya na lang ang pamilya ko. Alam mo ba yon?
Na-deliver na ng nanay mo sa bahay niyo. Gets ko. Bakit hindi mo pa nababayaran ng hospital bills? Pasensya na. Gusto ko nang umalis sa ospital. Mamamatay ka na ba? Ang daming sugat? Okay lang, tulungan mo na lang ako. Hoy. Pasensya na po. Kasalanan ko lahat. Nahagip kita sa gulo. Hintayin mo ako. Sisiguraduhin kong subukan ulit. Nako, nasusunog. Aray, si Boss Shui pala to? Bakit ka nakahiga sa lamig? Hindi ba malamig matulog? Nagsara na ang antigo niyang tindahan na wala lahat ng pera. Kung hindi siya matutulog sa kalsada, saan pa siya pupunta? Hindi siya natutulog sa kalye dito, saan pa siya pupunta? Tingnan mo kung gaano siya kaganda noon, lahat ng antigong bilihin dito ay mamahalin. Bakit ngayon parang kalating aso na siya? Nakakaiyak naman. Dati, hindi namin kayang bilhin mga gamit dito. Ilang taon na siya ngayon? Nakikiusap kayo pero hindi namin binili. Tapos na kayo? Umalis na kayo kapag tapos na. Aray, galit ka pa rin. Ano bang karapatan mong magalit? Utang ina mo. Hoy, wisit. Kung hindi lang ako natakot mamatay ka rito. Patagihin ka rito gaya ng patay mong ina. Kailan mo makikita lahat ng salamin? Hindi mo masasabi, mas kabado kami kaysa sayo. Kailan mo maililigtas nanay ko? Ililigtas ang nanay mo? Bakit ko ililigtas ang nanay mo? Hindi ka ba nangako na makikipagtulungan? Ayaw ko nang makipagtulungan sa'yo. Wala ka nang halaga sa akin ngayon. Ikaw. Ni hindi mo pinaniniwalaan ang sarili mong salita? Ano ngayon? Para sa'yo, iligtas mo ang nanay ko. Isang simpleng pagtulong lang ito. Pero ayokong mag-aksaya ng oras sa taong wala ng halaga. Para makuha ang salamin, pinatay ko ang pinakamabuting tao. Ano pang gusto mo? Huwag kang magpaka-inosente. Makikipagtulungan ba akong katulad mo? Hoy, huwag mong ibaba. Nagmamakaawa ako. Pakiusap. Hoy. Mahina ako, tanga. Hindi na kita maililigtas. Hindi na kita kayang iligtas. Naku, Laoshi. Anong ginagawa mo dito pa rin? Paano mo ito nagawa? Laoshi. Bakit nandito si tita? Bakit hindi ka umuwi? Wala na ang lahat. Hindi na makakabalik. Wala na ang lahat. Di na tayo makakabalik. Ano yung nawala na? Ano ba ang sinasabi mo? Habang nabubuhay ka pa, may pag-asa pa tayo. Sakay ka sa kotse. Tara na. Nawala na ang mga salamin. Ano pa silbi ko? Ano pa halaga ko? Ikaw ang magsabi. Sino ang may lakas ng loob magsabi niyan? Wayan, dinadown mo ang sarili mo. Naalala mo pa ako, sa paningin ko, pinakamagaling ka na antique dealer. Tara na, sumakay ka na. Bakit ka nandito? Bakit nasa puso mo pa siya? Tingnan mo ako. Basta gusto mong bumalik, pwede tayong magpakasal kahit kailan. Sige. Lumabas ka na. Bakit ayaw mo sa akin? Umalis ka na. Ano ba ginagawa mo? Ano gagawin? Pakawalan mo ako. Hindi ako nangahashawakan ka dati. Bigyan sana kita ng pagkakataon. Ikaw ang di marunong rumespeto ngayon. Sa tingin mo di ako mangahashawakan ka. Akala mo hindi kita magagalaw? Gago ka. Sasabihin ko sa'yo, hindi kita mamahalin kailanman. Talaga, yung Shueyan na iniisip mo, wakas na, nalugi na siya ngayon. Nawala ang antique store. Nawala ang salamin niya. Wala na siyang natira. Sa akin ka lang mapapasa. Magiging... Guyan, kumusta siya?
Wei Yan, ano nangyari sa kanya? Ikaw ang magsabi, anong meron? May pang hospital bills, wala siya. Kasama nanay niya sa kalye natutulog. Hahanapin ko si Wei Yan. Bitawan mo ako. Kunin mo lahat ng footage sa ospital nung araw na yon. Nagkamali ako sa'yo. Si Wei Yan, ano na? Anong ginagawa mo dito kung hindi dahil sa'yo? Hindi sasama ang sugat ni Lao She. Anong nangyari sa kanya? Hindi mo karapat dapat malaman. Anong nangyayari sa kanya? Wala kang karapatang malaman. May hindi pagkakaunawaan sa amin na kailangang ipaliwanag ng harapan. Chenzi, gusto mo bang hindi ko siya maintindihan habang buhay? Sige, sakay ka na. Wei Yan, gising ka na ba? Xiaoxi, bakit ka nandito? Hindi ka galit sa akin? Wala na akong galit. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Hindi dapat kita ipinagkakamalian. Hindi. Paano kita masisisi? Ang masisisi ko ay ang mga nagtanim sa akin. Pero bakit kita tinawagan noon? Sinabi mong huwag na kitang lalapitan pa. Noong araw na iyon. Paulit-ulit akong tinatawagan ni Jiang Ruolin noon. Galit na galit ako, kaya't nagkamali ako ng telepono sa kanya. Pasensya na. Hindi, kasalanan ko lahat. Kung sana naagapan kita, hindi sana nangyari ang mga ito. Pasensya na. Wala ako sa tabi mo nang kailangan mo ako. Kian, may gustong sabihin sa'yo. Mahal kita. Matagal ko na gustong sabihin sa'yo. Gusto kita. Pero wala na akong maibibigay. Nawala na ang salamin. Paano kita mapapasaya? Sasamahan kita habang buhay. Nasasaktan ka pa rin. Shujing, binabalaan kita. Kung ulitin mo yon, hindi ka pababayaan ng Angkan Chi. Kawalan mo ako. Akala mong papayag akong bumalik ka sa Chi. At si Shui Yan dapat mamatay. Sa tingin mo, hahayaan kitang bumalik sa bahay ni Chi. At si Shui Yan, dapat siyang mamatay. Tara na, Xiaoxi. Hindi mo inasahan yun, diba, Shui Yan? May hawak pa akong salamin. Nasa kanya pala ang libong goggles. Isa ka lang mahirap na batang lalaki. Bakit mo nagawang makuha ang puso ni Chishi? Magkasama kaming lumaki ni Chishi, 16 na taon kong hinangaan siya. Bakit agad mong ninakaw ang puso niya nang sumipot ka? Bakit? Shui Yan, mamatay ka na. Nanay, wala na akong pagkakataon na iligtas ka. Xiaoxi, pasensya ka na. Naiwan pa rin kita. Sa susunod na buhay, ikaw ang pakakasalan ko. Aalagan kang mabuti. Mahal kita. Shui Yan, mamamatay ka na. Hindi na, nanay. Hindi ko na kayang iligtas ka ulit. Xiaoxi, pasensya na. Naiwan pa rin kita. Sa susunod kong buhay, pakakasalan kita. Aalagaan kita ng maayos. Huwag mo siyang patayin. Anong lakas ng loob mong magsalita para sa kanya? Kung ayaw mo siyang mamatay, hubdan mo ang iyong damit ngayon. Gusto kong gawin ito sa harap niya. Panoorin mo kaming gawin ito? Hubarin mo. Hubarin mo. Huwag mong... Hindi. Xiaoxi, huwag. Iwanan mo na ako. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang isuko ang sarili mo para sa akin.
Sa palagay mo ay hindi kita kayang patayin. Shenzi. May nagawin kagayan sa Shenzi. Chenzi. 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 Pakawalan si Chenzi. Pakawalan mo si Chenzi. Ang galing mo, di ba? Chenzi, nababaliw ka na ba? Chenzi! Putang ina mo! Putang ina mo! Chenzi! Chenzi! Putang ina mong tao, lumaban ka sa akin. Aray! Nandyan na ang pulis, kuya. Alis na, Chenzi! Chenzi! Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Nagising ka na? Salamat sa tulong mo. Basura na siya. Bakit kailangan mo pa siyang puntahan? Ayaw ko ng immortalidad. Isang tao lang. Siya lang ang gusto kong makasama. Mababaw. May nakuha siyang isa pang salamin si Shuayan doon. Ano? Chenzi, kahit mawala pa ang buhay ko, gagantihan kita, Chenzi. Gagantihan kita. Shuayan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kakayanin ko. Nagpakamatay si Tita Shen. Namatay si Tito Shen ilang panahon na ang nakalipas. Ngayon pati si Kuya Shen ay namatay na. Hindi kinaya ni Tita Shen. Nagpakamatay siya sa sementeryo ng pamilya Shen. Shuayan, anong nangyari sa'yo? Shuayan. Kamusta, Panginoong Su? Maaari mo ba akong tulungan? Bakit sarado na naman ito? Kung alam ko lang, hindi sana ako nag-abroad noong nakaraan. Panginoong Su, tulungan mo naman akong mag-isip ng paraan. Buksan muli ang aking antique shop. Gagawin ko ang lahat. Sige, ano sa palagay mo? Kuya Xue, maari mong ipagpatuloy ang pagbubukas ng tindahan, ngunit hindi makuha ang pera mo ngayon. At walang ebidensya na si Wu Peiyu ang nagpakana nito. Ngayon bahagya ko na lang itong mabubuksan, subalit ang negosyong ito... Salamat, Ginoong Su. May sarili akong plano sa negosyo. Sa tingin ko, bukas na ang tindahan mo. Ngunit ano sa palagay mo? Paano mo maibebenta ang mga ito? Mahirap sabihin. Ako. Huy, alam kong hindi ka ganoong klaseng tao. Subalit, habang nasa tindahan ka, balang araw, babalik ka rin. Salamat sa iyong magagandang salita. Panginoong Su, kailangan ko ng isa pang pabor. Natagpuan ni Shuayan si Su Huayan. Natatakot akong muling magbukas ang antique shop niya. Asikasuhin ko na ito. Gusto ko lang ng 1,000 goggles. Buti na lang, noong may empty mountain mirror, maraming karanasan ang nakuha ko. Mukhang ngayon, kahit wala ang empty mountain mirror, kaya ko pa rin kilatisin ang mga antiko. Boss, ipabalot mo nga itong dalawa. 1,000. Hoy, hindi ba si Shuayan ito? Sarado na ba ang kanyang tindahan? Bakit siya nanlalako ngayon? Hindi ko alam. Pero sabi mo'y matagal na siyang walang imik. May paninigin pa kaya siya? Tama na. Kung hindi siya mapapadpad dito. Akala ba niya pareho pa rin siya noon? Ay, Kuya Xue, may nahukay ka na agad? Swertihan may pirma ito? Hindi kaya estilo ni Li Ji ng Tang Dynasty to? 10 milyon. Wag tol, ikaw dito, ako dito? Huy. Kung ayaw mo akin na Xiaoxue, peram card. Papirmahin kita mamaya. Huy, sandali, hintayin mo ako. Hindi ko sinabing hindi. Huy, taasan ko presyo. Taasan ko. Hindi ba ito si Josh Yuan? Noong problema? Nakabukas pa rin ang tindahan? Naalala ko sinampal ni Shuayan si Huang Shanyon. Nasira niya ang karera nito. Kaya pala galit na galit siya rito. Balita ko, kinukontak niya si Tofusi saan man. Lahat ng natanggap niya ay isinugod sa ibang bansa. Di ba illegal yon? Na-unblock? Paano? Dadalaw ba si Ji Huang? Hindi naman.
Nagdududa lang ako. Ang mga bagay na nagdudulot ng malas, hindi mo pa rin ibinebenta? Sabagay, alam mo ba ang nakita ko sa chat records ni Wu Peiyu? Anong ibig mong sabihin? Wala naman talaga. Napansin ko lang na kapag nagta-travel siya, parang sobra kayong close. Oo. Kilala kaya ni Ji Huang si Lao Ding? Sino si Lao Ding? Hindi ko kilala. Hindi ka yata naniniwala. Nasa akin ang recording ng chat. Gusto mo bang pakinggan? Itong Berdeng Bombilya, muntik na akong maupusan. Ikaw magbabayad? Maghanap ka na lang ng iba. Hindi mo ba napapansin ang daming tumatanggap nito ngayon? Dagdagan mo na lang ang bayad. Tama ba? Ang higpit na ngayon. Ito, dagdagan mo ng 200,000. Ibenta o hindi? Sige, ibenta mo. Kahapon, nahuli na ng pulisya si Lao Ding at ang grupo. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa, baka hindi ko natawagan ang pulis. Wei yan, hindi, Ji Shui. Nagkamali ako. Hindi ko dapat tinulo ka. Hindi mo dapat sinuhulan ng clerk mo. Inisahan ka sa pagbebenta ng mga illegal. Kasalanan ko. Pakawalan mo na ako. At Jayan. Ay, hindi. Ji, you wait. Mali ako. Patawarin mo na ako. Pero Ginoong Huang, nilalabag mo ang batas. At ako, si Shui Yan, ay isa akong masunuring mamamayan. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ano pang dahilan ng pagtawag mo? Nakahanap ako ng panibagong salamin. Kung gusto mong makakita ng panibagong salamin, hanapin mo ako. Ano? Pupunta ako dyan agad? Yung salamin? Isa itong libong goggles. Magagamit lang ito isang beses bawat oras. Nakakontrol ito ng mga bagay. Paano mo nakuha ito? Pinatay ko siya. Alam ko kung nasaan siya. Kung tama ang hinala ko, ngayon, kasama dapat ni Shujing ang taong iyon. Mukhang sobrang alerto niya. Ibig sabihin, nakatira siya doon? Pagdating ng panahon, puntahan mo ako sa labas. Ang natitira? Akin na yan? Sigurado ka bang makukuha mo ang mga yon? Kung hindi mo kukunin ngayon, wala ka ng pag-asa. Paano mo masasabing hindi kaya kung hindi mo susubukan? Pagkatapos, maghiwalay tayo ng takbo. Huli na ang sinabi mo, araw-araw na sa duty, ang lamig. Hoy, matandang swe. Akitin ko sila palayo, pasukin mo na ang pagkakataon. May ipinadala na akong tao doon, pero wala akong nakitang anuman. Mukhang nag-ingat na siya ngayon. Maingat siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Mga taong malapit sa'yo? Si Chishi ang tinutukoy mo. Paano? Ayaw mo? Ayokong mamatay siya. Hindi kanya gusto. Nag-aalala ka pa rin sa buhay niya. Kailangan mong malaman ang tunay na layunin ng pakikipagtulungan mo sa akin. Si Changsheng lang yon, isang babae. Bakit mo pinoproblema? Sige, ako na ang pupunta. Pero kung sakaling mabubuhay siya sa huli, iwan mo siya sa akin. Gusto kong maramdaman niya ang kapalit ng pagsuway sa akin. Siya ang taong ako mismo ang nagpalaki. Sige, mauna na ako. Sige, mauna na ako. Tigil! Denghoy, naalala mo pa ba? Ikaw ang hinahanap namin. Ba, matutubos mo lang ang asawa mo kung makikipagtulungan ka. Gago,
Huwag kang mag-alab. Ano nang masama sa paglilingkod sa amin? Mula ako kay Master Duan, nais kong maglingkod kay G. Duan. Sa paglilingkod kay Master Duan ko lang maliligtas ang asawa ko. Sige, ayos. Deng Hui, sundin mo ang sinasabi ko. Anong problema? Nag-usap kami ni Deng Hui na maghiwalay ng takbuhan. Pero kahit na delay, dapat nakabalik na siya. Tawagan mo siya? Walang signal ang telepono. Nasa panganib ba siya? Ito ang kinatatakutan ko. Bakit ang tagal mong pag-uwi? Magpahinga ka muna? Nasa peligro ka ba? Hindi. Nakita ka ba nila? Wala. Mabuti naman. Nasa kamay ni Shujing ang huling salamin. Kailangan nating makuha iyon. May naisip ako. Xiaoyan, naniniwala ka ba sa sinabi ni Ginoong Deng? Walang nangyari. Bakit siya ganoon katagal nakauwi? Anong ibig mong sabihin? Ang salamin ni Shujing ay espiritong salamin. Nakakontrol ito ng isipan. Kaya nga, hinala ko si Deng Hui. Ngayon ay kontrolado ni Shujing. Ikaw naman? Sinadya kong sabihin sa kanya ang peking plano. Paano ko mahuhuli si Shujing kundi? May plano ka na? Huwag kang mag-alala. Alam kong ikaw ang pinakamagaling. Ginong Shu, sigurado ka bang nandito na sila? Ngayon ang 7 araw ni Shenshen. Bakit hindi siya dumating? Magaling. Siguradong ililigtas ko ang asawa mo. Shujing, nahuli rin kita. Hindi mo inaasahan to, di ba? Isang araw mahuhuli rin kita. Babayaran mo ang mga utang mo isa-isa. Shujing, naalala mo pa ako. Dinala mo si Duan Jiheng sa akin. Naririnig mo ba ako? Magsisisi ka na kay Shenshen. Chenzi, patawad. Hindi ko siya mapapatay para ikay maghiganti. Pero huwag kang mag-alala. Walang makakatakas sa mga kasangkot dito. Isa-isa silang sasamahan ka. Huwag kang kabahan. Ang araw na ito, hindi na malayo. Pasensya, di ko inasahang tumakas noon. Nahuli ako ni Shujing, nagago, inihipnotis mo niya ako. Basta't ligtas ka. Buti na abutan ka. Sayang ang pagsisikap natin. Natagpuan ko na ang Arton Salamin. Ikaw ang magligtas. Sige. Paano nangyari yon? Peke ba ito? Paano mangyayari yon? Nakita kong gumagana ang mga salamin. Paano ito naging peke? Hindi mangyayari. Yan. Sa iyong paningin, kung peke man. Walang dahilan para di ito makita. Mali kaya ang ginawa nating paraan? Hoy, sandali. May mga aklat ako tungkol sa salamin. Ipapakita ko sa'yo. Ang pamilya Qi ay nagapina ang pamilya Duan. Dagdag pa ang puwersa sa panig ni Deng Hui. Si Duan Jiheng ay sinalakay mula sa lahat ng panig. Nais kong iparanas sa kanila ang kawalan ng lahat. Noon, ginamit kita dahil lang sa kapangyarihan ng pamilya, Shu. Ngayon, anong sasabihin mo? Nasaan na ang mga puwersa mo? Paumanhin, Master Duan. Tingnan mo ang mga desisyong ginawa mo nitong nakaraan. Alin dito ang nakatulong sa kumpanya? Nawawala na ba ang ulo mo? Alam mo ba ang laki ng lugo natin nitong mga huling araw? Master Duan, magbabago ako. Pagbabago? May pagkakataon pa ba? Ngayon puno tayo ng stock na di mabenta. Maraming produkto ang natingga. Nagkaisa ang pamilya Qi at Duan. Ngunit sa mahalagang sandali, sumablay ka na naman. Anong gusto mong gawin ko? Master Duan, may problema. Nahack ang sistema ng kumpanya. Mga walang kwenta. Nasaan ang IT department? Anong ginagawa nila? Nagpapakain ba kayo ng walang ginagawa? Kumuha na ako ng mga top hacker sa mundo. Pero nang makita nila, takot na takot at umurong, ginawa ko na ang lahat. Ano pa? Engine mirror ang problema. Mixed mirror siguro ito. Humanap ng paraan para maayos ang kumpanya. Padalhan mo ng dagdag na tao doon. Gusto kong mamatay si Shuyan.
Pupunta ka ba sa antique store ngayon? Ihahatid muna kita. Hindi tayo magkadireksyon. Mauna na ako. Umalis na. Shoxy. Paano mo nasabing nasiraan? Shoxy, ayos ka lang ba? Nakamatay kang magulat, Shreyan. Akala ko magiging pabigat na naman ako. Anong kalokohan yan? Ang target nila ay ang salamin. Paano kita sisiihin? Siguradong may ginawa sila sa kotse ko. Buti na lang at nakapigil ako. Huwag kang matakot, babawi ako sa'yo. Oo nga pala, tumawag ang kumpanya. Sinabing nag-counter-attack na si Duan Jiheng. Natatakot ako baka di siya gumanti. Sayang lahat, walang kwenta. Hahayaan lang nating babae ang pumilit sa kumpanya, mga walang silbing mga tamad. Kumilos kayo. Ginoong Duan, magpakahinahon po kayo. Ang kumpanya ko ay nakatayo na ng matatag. Sige, ang ating network line sa tulong ng 20 na mga hacker ay nagsisimula ng bumalik. Kahit may balakid si Shweyan, hindi niya tayo madadaig. Ganun ba? Tama ka dyan. Nakausap ko ang kaibigan ko sa abroad. Maaari na niyang tanggapin ang mga produkto natin. Maaari rin niyang tulungan ang kumpanya. May nahanap na akong technical na eksperto. Huwag kayong mag-alala. Opo, Ginong Duan, siya nga pala. Mukhang iniimbestigahan niya ang nangyari noon. Siya lang, ni hindi niya ako makikilala. Tol, huwag kang mag-alala. Papuntahin ko agad si Shujing sa inyo. Anong ginagawa mo rito? Anong tinatago ko? Ginong Duan, tapat ako sa inyo. Kanina pang araw niyo pong ipinaliwanag ang negosyo. Medyo inaantok pa ako. Kaya gusto kong tingnan ang file. Wala naman akong masamang intensyon. Kung ganon, ibigay mo ang cellphone mo. Kung ganon, kaya ibigay mo na ang cellphone mo. Binigyan ka ng respeto, ayaw mo pa. Chenzi, nakaganti na ako para sa'yo. Duan Jiheng, anong lakas ng loob mong pumunta rito? Pinutol mo ang negosyo ko. Pinaslang ang mga tauhan ko. Akala mo bibitawan kita. Nalutas mo raw ang problema, pero ang problemang gawa ng Cancun Mirror. Masosolve lang sa salita? Shweyan, ba't ka laging kumakalaban sa akin? Wala tayong awayan. Walang galit? Sinadya mong ilapit si Zhang Ruolin sa akin. Pagkatapos mong magtagumpay, pinipigilan mo na naman ako. Ngayon sasabihin mong walang galit? Sinusubok ko lang iligtas si nanay? Ikaw?
Ano ba ang gusto mong gawin? Ano naman, karapat dapat ka bang makalaban sa akin? Tignan mo nga, naibalik na ang network ko. Hindi ba sinabi sa'yo ni Shujing to? Talaga? Nawala lahat ng salamin ko. Wala ka pa ring magagawa sa akin? Nasa kamay ko na ang salamin? Ngayon ang huling araw mo? Kakaiba, bakit hindi naapektuhan ang mga goggles kay Duan Jiheng? Sinabi ko na, lumaban ka. Wala ka pang alam. Deng Hui, bakit ka nandito? Tulungan kita. Yung sinabi mo kanina, nalutas ko na. May connector ang mga salamin na ito. Ang iron ring lang ang mag-uugnay. Nasa poder na ni Duan Jiheng ang connector. Walang silbi ang salamin mo? Yung connector? Subukan mong lumaban, gago. Kung nakipagtulungan ka sana, baka nagising na ang asawa mo. Wala kang alam sa sitwasyon. Pakikisamahan mo pa itong si Xueyan. Tumahimik ka kung ayaw mong mamatay. At ang salamin, nasaan yun? Sabihin mo. Ayaw mong sabihin. Maghintay ka na lang mamatay. Tigil. Anak, gising ka na ba? Kakagising ko lang. Muntik nang mamatay sa takot si inay. Inay? Kian, gising ka na? Kumusta pakiramdam mo? Nang mawalan ka ng malay, sumagip kami ni Deng Hui sa mga tao. Nauna ng 1 oras na gising si tita. Buti na lang dumating agad ang 2 pulis. Sobra lang ang pagdurugo mo ngayon. Walang malubha. Xiaoxi, salamat. Nakahanap ka ng mabuting asawa. Masaya ako para sa'yo, anak. Xiaoxi, magkita na tayo ng mga magulang mo. Pag-usapan natin ang kasal ninyo, ha? Anak, ano sa palagay mo? Sige, Xiaoyan, yung bagong sugat mo na naman ang napag-usapan, pagtuunan mo ng pansin ang asawa mo. Inay. Sige. Xiaoyan, nariyan pa ba yung salamin? Oo. Humanap ka ng paraang sirain lahat. Bakit naman? Dahil sa salamin na ito, masama ito. Ang mga salaming ito ay gawa sa makabagong panahon. Mula pa ng unang likhain ang salamin, patuloy ang awayang ito. Sabi nila nakakapagbigay ito ng pagkakataong muling mabuhay. Pero Xiaoyan, pag-isipan mong mabuti kung talagang nakapagbibigay ito ng bagong buhay. Bakit maraming maikling buhay ang mga emperador noon? Aral sa atin si Duan Jiheng. Habang nariyan ng salaming ito, gagamitin ito ng mga makapangyarihan. Gawin mo ng buong puso. Sige, naiintindihan ko. Napag-isipan mo na ba talaga? Oo, napag-isipan ko na. Hindi dapat umasa lagi sa mga bagay na, yan. Bukod pa riyan, may asawa ka na. Sige, alis na tayo.